Tinalo ng San Miguel Beer kagabi itong Terra Firma G para makaabante sa semifinals kontra dito sa Rain or Shine na nananaig naman kontra sa TNT Tropa. Ang sabi nga ng mga fans, pinaasa lang ng San Miguel Beer itong Terra Firma. Naging dikit yung laban ng first half pero pagdating ng third quarter, bumulusok na ang Beermen at tinambakan itong Terra Firma. Maraming adjustment na ginawa si George Gallant at credit sa kanya. Ang una niya ginawang maganda rito para sa Beermen ay pinagsabay itong si Chris Ross at Terence Romeo. Nakita natin nung game 1 na naging problema kasi dyan. Kapag nandiyan si Ross, nagugwardyahan niya si Tiongson pero nagkukulang sa scoring ang San Miguel. Kaya ang ginawa nitong si Coach Gallant, pinagsabay si Ross at Romeo. Si Romeo na ang bahala sa scoring at si Chris Ross naman ang gumugwardya dito kay dito kay Wami Tiongson. Pangalawa, hindi na nag-click yung 3-point shooting ng Terra Firma. Iyan ang problema kapag ang opensa mo ay nakadepende sa 3-point shot dahil may punto talaga na hindi na yan papasok. Halos lahat ang ipukol nila nung game 1 pumasok pero nitong game 2 hindi na. Kaya iyan ang naging problema ng Terra Firma. Pangatlo, kailangan nakita natin maganda ginawa ng San Miguel Beer. Gumamit sila talaga ng maraming mga big men. Binigyan talaga ng playing time itong si Rodney Brondial, pati na itong si Mawala Tautubo at yan ang nakakontribute doon sa panalo ng San Miguel Beer. Kaya dito makikita natin talaga tumaban ng Terra Firma pero iba syempre yung firepower nitong San Miguel Beer at yan ang nanaig ngayon. Nagkaroon ng slight injury si Junmar doon sa game pero nakarecover naman to. So hindi to magiging problema dahil sa Friday umpisa na yung playoffs na labanan nitong San Miguel at ng Rain or Shine. Pati na rin syempre, of course alam natin mag-uumpisa na rin yung playoffs ng Ginebra at nitong Meralco Bulls. Kaya abangan na lang natin magiging resulta nito at kung hanggang saan kayang dalhin ni George Gallant ang San Miguel team ngayon. Itong Converge Fiber Xers ay naghahanap ng isa pang first round pick. Meron na silang first round pick ngayon yung gagamitin nila para kay Justin Baltasar. Pero meron pa silang isang pwedeng makuha at mukhang ang tinatarget nila dyan ay itong nasa Magnolia Chicken Templados. At ang i-offer nila dito sa Magnolia ay itong si Shawnee Winston. So baka maging offer ng Converge dito sa Magnolia ay si Shawnee Winston para dito sa isang first round pick at kay Paul Lee. Sa ngayon, alam natin itong si Paul Lee, medyo disappointing ang performance niya sa Magnolia. Pero kung mapunta siya sa Converge, baka magkaroon ng change of scenery at makatulong ito sa kanyang karera. At kung makukuha pa ng Converge itong first round pick nila, magandang addition yan bukod dun sa mga sarili pa nilang draft picks dito na magagamit. Kung ikaw naman ang Magnolia, kailangan pag-isipan mong mabuti ito. Alam natin na ito si Paul Lee, matagal na yan dapat nasa trading block. Binigyan pa ng second chance ng Magnolia. Pero nakita natin na naging laro niya dito sa knockout game nila kontra Ginebra. 6 points lang ang na-shoot. So sa tingin ko mukhang nag-backfire yung desisyon ng Magnolia na bigyan pa ng chance si Paul Lee dahil hindi na naman nag-deliver. So sa ngayon, kung makukuha ng Magnolia si Shawnee Winston, pwedeng-pwede yan na maging bago nilang scorer. Alam natin kung ano capability nito. Kahit limitadong minuto binibigyan ni Aldin Ayo dito sa Converge, nakita natin kung ano ang kaya niyang gawin. Ngayon kung bibigyan niya ng maraming minuto dito sa Magnolia, makatutulong yan sa kanilang lineup. Kaya sa tingin ko, ito namang Converge makikinabang din kung makuha si Paul Lee dahil veterano yan plus yung first round pick ng Magnolia. Kaya sa tingin ko, magiging okay yung ganitong klaseng trade pero ang tanong na lang ay kung papayag ang Magnolia dyan. Dahil syempre baka mag-iba na plano ang SMC. Ngayon itong Barangay Ginebra ay tumitingin bukod dito sa mga trades ay tumitingin sila ng mga free agents na pwede nilang makuha. Siyempre alam natin na nasa top of the list nitong Barangay Ginebra ay itong si Chris Newsome. Pero siyempre hindi lang naman siya ang pwedeng kunin ng Barangay Ginebra dahil marami naman diyang mga free agents na available na kung pwede nilang bigyan ng mga kontrata. For example, alam natin ito si Troy Rosario, magiging unrestricted free agent yan at pwede ang makuha ng Barangay Ginebra. For example, kung itong si Arvin Tolentino sa Magnolia mapunta, pwede si Troy Rosario ang offeran nila ng contract. Yun nga lang, meron itong offer sa Korean Basketball League so kailangan niyang tapatan ng Ginebra. Bukod dyan, marami pang ibang players na pwedeng bigyan ng Ginebra ng contract. Katulad nitong si Travis Jackson, itong si Frankie Johnson, si Taylor Brown, itong dati nilang player na si Prince Caperal, nandyan pa.
Si Paulo Taha, pwedeng guard ng Barangay Ginebra yan kahit short-term contract lang ang ibigay. At yun, nabanggit natin dati na si Jeff Chan. Ibig sabihin, maraming pwedeng kunin ang Barangay Ginebra dito sa free agency. And of course, si Greg Slaughter nasa MPBL na. Kahit sinabi niya na ayaw na niya bumalik sa PBA, syempre kung maganda ang offer ng Ginebra at makakuha nila ang rights dyan, hindi yun magiging problema. In other words, sa mga trades pwede talagang kumuha Ginebra. Pero pagdating dito sa free agency, baka makakuha rin sila ng mga players na magagamit nila. Sa ngayon kasi alam natin yung Ginebra, maraming adjustment na kailangan gawin doon sa lineup nila. Lalo na at wala pang katiyakan kung kailan makababalik itong si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray. Ito nga si Malonzo hindi na masasama doon sa FIBA Olympic qualifying games natin dahil doon sa kanyang injury. Kaya ang papalit nga dyan si Japet Aguilar. So abangan natin kung ano pa ang mga free agents na pwedeng kunin ng Barangay Ginebra para mapalakas itong kanilang lineup. Hindi lang sa conference na to kung hindi sa next season. Sinabi ni Coach Jana Del Cardel ng Terra Firma na very happy siya dito sa naging performance nila at sino naman ang hindi matutuwa dahil nakaabante na sila dito sa quarterfinals at dinala nila sa isang winner-take-all na laban itong San Miguel Beer. Pero syempre ngayon ang tanong dito ay kung ano ang mangyayari dito sa Terra Firma. Alam natin na may reputasyon na Terra Firma na pinamimigay yung mga top players nila. Pero sinabi ni Coach Cardel na ang request niya ngayon sa management ay wag nang galawin at wag nang gumawa ng trades para dito sa Terra Firma. Dahil gusto niyang manatili yung kanilang core lineup. Itong si Stephen Holt, Isaac Go at si Wami Tiongson, si K. Mark Carino ay wag na nilang galawin. Hayaan na dyan pati na to sila Luis Anggalang at si Javi Gomez de Leaño. Sinabi ni Coach Cardel na kung hahayaan siya na manatili yung ganitong lineup, madadala niya ng mas malayo pa itong Terra Firma. Kinakailangan lang daw silang dagdagan ng konting pyesa at magiging maganda na performance. Kaya ngayon, diretsahan na natin sabihin ang kinakailangan kausap dito ni Cardel ay yung SMC. Dahil yan ang magdedetermina kung aling players ang mananatili sa Terra Firma at alin ang aalis. Kung hahayaan ng SMC itong Terra Firma na i-retain yung mga nabanggit na players, sila Holt, si Tiongson, si Carino, ito si Isaac Go at si De Leaño, magiging maganda performance nila. At kung dadagdagan pa yan, magiging solid ang lineup ng Terra Firma. Pero kung ite-trade na naman ang mga nabanggit na players, back to square one itong Terra Firma at yung pinaghirapan nila mauuwi na naman sa wala. Kaya sa tingin ko, dapat ang kausap talaga nito ni Cardel, real talk lang naman, ay itong si Al Francis Chua at ang SMC. Kaya abangan natin kung ano magiging off-season movements ng Terra Firma. Happy birthday sa ating taga-subaybay na si Ace Atienza at shout out kay Rafael Dominguez, Donel Santiago, Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Edwin Carmona Jr., RG Bueno at Dalina family, Ronald Berbosidad, Carl Alarcos, Rico Olarte, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Jason Mendoza. Pinabati din natin si OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Katsakino Dukusin, Jonel Alagon. Pinabati din natin si Ireneo Salangsang, Enju, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, si John Remark Isuela, John Mark Cantos, si Anthony Alon family, Alexis De Terala, Juan Solege, pati na rin si Alicia Garcia at ang iba pa nating mga taga-subaybay.